Diyan sa, Loyo sa Gaisano. Luyo Likod. sa Gaisano? Apa. Ibig sabihin palao. Sa Bailey. Mhm. Ano? Taga-iligan man po to. Uy, pareho pala tayo. Oo, taga Maria Cristina ako. Hmm. Ikaw ang layo sa palao. Oo, opo, malayo. Musta naman ang iligan ron? Nagbaha? Change topic tayo. Okay. Sige. Si Sir Hoy, ano status niyo po ngayon, sir? Huwag na po pag-usapan yung baha. Out of the topic. Sa off-cam na po siguro pag-usapan yan. Ano status niyo, sir? Hiwalay sa asawa? Dahil walang signal, no? Wala na, nagkuha na siya, nag-vlog na siya. Nag-vlog. Nag-vlog na. Wala na. Nag-vlog na kayo, sir. Wala na. Wala na, ningdikit na siya. Baba nyo po muna yung tawag, no? Tatawagan nun natin ulit si sir. Cancel nyo po muna, ma'am. Okay po. Wala eh, mahina signal ni sir. Nag-vlog na siya. Pasok. Linga nga. Opo. Maulan ni Ron. Hawakan po ang cellphone kasi bumabalik po yung audio, sir. Lapit nyo po yung cellphone sa inyo. Hawakan ang cellphone. Alas 8 naman din. Ano? Alas 8 sa gabi. Alas 8, oo, malapit na. Alas 8 na dyan. Okay. So ano po yung status ninyo ngayon, sir? Anong status mo? Hiwalay sa asawa? Opo, walay po, sir. Follow-up question, ma'am. Wanted sweetheart. Wanted Ano, Kayo po, sir? ma'am. Ha? Iwalay ba kayo sa asawa mo? Sabi ni Sir Matagal JJ. na. Kaya, kasal din kayo. 13 years. Kasal sa banig. Pareho tayo. 10 years na yung ano ko. Iwalay din. Pero kasal ka. Hindi. Kasal din sa banig. Na, Galing din puso sa- na dito sila. Saan ka sa ano, ma'am? Sa? Nasa abroad ka? Ano? Nasa abroad ka? Oo, quiet. Galing din ako sa dati. Qatar at saka Saudi. Unya, wala na kanibalik. Wala na. Nga naman. Ay, hindi pinalad eh. Kung sa ibot ni magpasabot na hindi pinalan. Ano, hindi, kunti lang sa doon, kunti lang sa akin. Pareho lang dito Mas din. kunti sa Pilipinas. Mas kunti ang Pilipinas. Asa Engineer, man imong anak? Wala imong anak? engineer si sir eh. Malaki sahod dito eh. Kaysa sa abroad. Wow, sana all. Yung Hindi, tractor. lang, pareho lang, sir. JJ. Asa imong anak? Nandito lang din. Pila imong anak? Dalawa. May asawa Tagalog, na. Tagalog. Oh, malaki na. Po. Babae, lalaki. Babae at saka lalaki po. Ay, ganda. Sa akin, puro babae. Yung isa, may asawa na din. Asa na yung asawa mo ngayon? May asawa na din iba. Bakit, ano dahil lang bakit kayo naghiwalay?
Di, nung abroad ako dati, dito sa Pinas, di ba? Siguro, Makati na yung sa kanya, di, pare sa kanya. may lalaki siya ba? Ano? Relate. Relate ako dyan. Yan din yan din yung starting namin ng asawa ko dati. Ang asawa ko yung pinaka-first love ko. Mm. Siya rin So, ang, ngayon, siya rin ang sumira sa buhay ko. Yeah. Diba? Pero ganun pa man, hindi ako nagsisi na nagkaanak ko sa kanya kasi mapalad ako sa anak ko. Maganda, matalino. Siya, hindi ko masasabi kung matalino ba siya. ilan anak po 3. lalaki? Lahat? Babae yung anak ko. Puro babae ang anak ko. Laki na yung anak ko. Panganay ko, 18. Ang pangalawa, 15. Ang pangatlo, 13. Lahat maganda? So, Lahat po ba Ano, maganda? sir? Ay, maganda talagang anak ko, sir. Hindi nagmana sa kanya? Sa'yo nagmana? Ay, hindi nagmana sa akin. Sa papa nagmana. Ah, sa papa. Oo. Okay. Yun nga lang, ang diferensya naming dalawa, Ano? hindi naman sa ang mga lalaki kasi ngayon hindi makakontrol sa init ng katawan eh. Di ba? Alam mo yun? Ako naniniwala ako dyan. Mga lalaki? Kasi dati nung nag-abroad ako Mga, sa Saudi. mga lalaki ngayon, ma'am? Hindi marunong mag-control? Opo. Ah, Opo. mga lalaki. Okay. Kasi alam mo bakit? Alam mo, Sir DJ, bakit? Kasi nung nag-Saudi ako, 3 years ako dun eh. Oh. Ang usapan namin, mag-abroad ako kasi nga wala siyang trabaho. Hmm. Ako, sumugal ako dahil wala rin ako trabaho. Ipapakain mo sa bata, di ba? Oh. Parehas kaming wala trabaho. At sabi ko sa kanya, love, mag-abroad ako. Pumayag naman siya. Tapos nung 2 years ako sa Saudi, sabi niya, love, uwi ka na. Sabi ko, extend pa ako ng another 1 year kasi nga walang ipon. Mahirap naman talaga umuwi na walang ipon, di ba? Oh. Tapos nag-business kami ng babuyan. Siyempre, wala nga naman talagang ipon. Oh. Yun nga lang, ang katangahan ng asawa ko na kasumpa talaga sir na hindi mo makakalimutan ba na. Sabi niya, ang last word niya sa akin, bago ko pa nalaman ng totoo, sabi niya, huwag mo ko sisihin kung mang babae ako. Ang sagot ko sa kanya, kung mang babae ka, okay lang, huwag ka lang magpakita sa akin kasi hindi naman tayo kasal, huwag ka lang magpakita sa akin. Yun ang usapan namin. Pero hindi ko gets yung time na yun. Yun na pala yung sinasabi niya. Sabi ng mama ko, Nak, alam mo ba na buntis yung ate mo? Sabi ko, ha? Sabi ko, sino? Sabi ko, may boyfriend siya? Sabi niya, oo. Sabi ko, usapin mo nga yung ate mo. Hindi kasi nagtatapat yung ate mo. Kinausap ko. Sabi ko, te, balita ko may boyfriend ka na. Ang sagot ng kapatid ko, ano kala mo sa akin, pangit? Sabi ko, ay, hindi ko naman sinabing pangit. Ang sinabi ko lang, balita ko, buntis ka. O, diba? Wala akong inano doon. Yung pala, kaya palang buntis, kasi itong inayupak na lalaki at saka itong inayupak na babae, nagpimbang silang dalawa. Oh, yun ibig sabihin, Makati yung kapatid mo, hindi yung lalaki. Yung sinasabi mo kasi, lahat ng mga lalaki ngayon, nakala mo ba naman lahat ng lalaki naging boyfriend mo? Marian, tuloy, magagalit lahat ng mga lalaki dyan, ha? Sinabi mo mga Hindi, lahat, sir. lahat Parehas ng mga silang- lalaki. Pareha silang Makati. Oo, pareha silang Makati. Kasi kung inisip nila na kapatid, sana umiwas sila sa tukso. Di ba? Tapos ang rason ng lalaki, ikaw ba naman palay na lumapit, tatanggihan mo ka ba? Kung matino siyang utak, tumanggi siya. Di ba? Dapat inisip niya, ay, kapatid ko yung asawa ko, kapatid mo yung ganito. Yung ganun ba? Kaso hindi eh. Hindi, Ibig sabihin, dalawa pa lang yung anak namin, buntis pa ako sa pangatlo, hindi niya na nakita yung pangatlo namin. Daldal ko nga. Kasi nagpabuntis ako sa kanya noon, nung paggaling ng Saudi, umuwi na ako ng Pilipinas eh. Hindi na ako nag-abroad, nabuntis ako after ng 2 months na stay din ng Pilipinas. Nalaman ko, nung nag 9 months na yung tiyan niya, alam mo na, yung sa probinsya, di ba, yung mananalbal na sinasabi, sabi ng lola ko, malaki daw ko ng kasalanan. Sabi ko, anong kasalanan? Sabi niya, humingi ka ng sorry. Biruin mo buntis na ako ng 2 months, siya buntis ng 7 months. Alam ko buntis siya.
Pero ako nagpabuntis ako sa asawa ko dahil nga akala ko ibang babae yung nakarelasyon niya. Oo. Yung pala, siya na pala yun. Kung hindi pa siya nag 50-50 sa ospital, hindi ko pa malalaman ng totoo. Ayun, start nung, hindi na ako nag-asawa, hindi na rin ako nag-boyfriend. Baka Kasi nga, sa ginagampanan lang ni ate mo yung kakulangan mo kasi nasa abroad ka. Sana nagpasalamat ka Ay, kay hindi. ate mo. Ay, hindi ganun yun, sir. Kung ako nga, nag-control din ako sa sarili ko eh. Hanggang sa nag-Kuwait na ako, lumipat ako dito sa Kuwait, oh. Maraming manliligaw dito, pero hindi ko na nga inaano kasi nga, Sana all. ayoko na maghanap ng bato ipukpok sa ulo. Sana all. Ibig sabihin, Mm-mm. pinipigilan mo sarili mo. May mga manliligaw talaga sa'yo that time. Maraming manliligaw, pero ano lang ako ba, kasi hindi ko pa na ano na sweet yung tao, kung ano talaga pag-uugali, kung ano status. Kasi marami dito nagsasabi, ay hiwalay kami, pero deep inside, hindi naman talaga. Sinabi lang hiwalay kasi either na yung lalaki siguro nasa abroad, tapos yung babae nasa Pilipinas, pero ang totoo, may asawa pa rin. Yan. Dito maraming nagpapakilala, ay single ako, o sige, single. Tanga na lang kasi ang maniniwala, sasabihin nila marami kasing scammer nga sasabihin single. Oo nga, single nga kasi hindi kasal. Pwede mo sabihin single ka, hindi ka kasal. Pwede mo sabihin single ka kasi yung asawa mo malayo, hindi kayo magkasama. Yun, ganun yung takbo ng isip ko mo ngayon, start nung niloko ko, one time lang ako niloko. Parang ang hirap na magtiwala, no? Oh, dito nga sa ito, may Pilipino rin dito, cashier siya. Naligaw. Ma'am, single ako. Sabi ko, oh talaga? Ako din single ako. Tapos pagka ano namin, nung nag-date kami one time, may tumawag. Oh, yun. Single daw kuno siya eh. Single daw siya. Tapos yung babaeng tumawag, nagpakita ako sa kanya. Sabi ko, sino ka? Sabi niya, hoy, ikaw sino ka? Sabi ko, oh, ikaw ang tumawag eh. Sabi niya, ano mo to? Ano mo to lalaki ko? Boyfriend ko. Nagpakilala siya, asawa pala siya. Munti ko na minahal. Oo. Munti ko na siya minahal. Buti na napigilan. Dati. Ganun na, mahirap nga talaga. Ang salita ako kay sir. Ano yun? Sir DJ, nanahimik siya. Hindi niya alam yun ang sasabihin niya. Paano hindi mananahimik? Kasi nga hindi makasingit sa'yo. Tanong sir, ano tanong mo sir? Kanina po pa yan pinipigilan. Ano itatanong mo sir? Hindi. Ano ba, kung dati si ma'am Oh. na pang-shoota siya, pero ngayon, ayaw na siguro niya mag-shoota. Hindi naman sinabi na ayaw. Kasi, Kasi tayo, talaga naman naghahanap tayo ng partner. Hindi ibig sabihin na pang sex relationship lang. Ang gusto kong boyfriend, yung long time ba? Long time partner, yung maaasahan mo. Hindi yung puro lang na lang sex yung nasa isip. Ganon. Hindi ko sinabi na hindi na ako mag-boyfriend. Bata-bata pa naman ako. Hindi pa naman totally na expired talaga. ilan taon na po Hindi kayo, pa ako ma'am? expired. Ha? Ilan taon na po kayo? Walaan mo, ilan? Mga 30 plus. 30 pas, Diyos ko po. 40 na ako, no? Kapo 40 ko lang ng February. Mag-40. 40 pa lang ako, hindi 48. 40 ba? 40. Grado. Oo. Kapo 40 ko lang nung February. 46 na ako eh. 46. Maganda nga yun eh. Mm. Maganda nga yung mas matanda yung lalaki kaysa sa babae. Mm. 46 kami nga ng asawa ko. Matanda siya sa akin ng 5 taon eh. Mm. So sa akin, 6. Okay lang. Oo. Age doesn't matter, di ba? Depende yun. Kaya nga. Tapos, anong pinagkakabalaan mo ngayon? Ay, dito sa yung karpintero ng furniture ba? Pakyawan. Ha?
pakyaw-pakyaw sa furniture ba? Parehas kayo ng trabaho ng asawa ko, furniture, Magaling din yun. May sariling business siya sa may sariling business siya sa Caloocan. Upholstery. Talo ako doon kasi From the ako, start pa lang, jowa ko pa lang siya nung dati. Wala pa kaming, talaga maraming na nakapila sa kanyang babae. Kahit saan kami pumunta, talagang may mga babae talaga pumipila sa kanya. Madalas namin pinag-aawayan yan kasi nga selosa ako. Kasi pag sinabi kong ako, akin lang talaga. Madamot ako. asawa ng pugi. Kasi Pumipila, no? magpipila yun. Hindi kasi siya ang first love ko eh. Di ba yun nga sinasabi, first love never die? Yun yun eh. Siya yung pinaka-first ko. Wala nang second. Wala na. Patay. Hindi, ang ibig ko sabihin, siya yung pinaka-first ko. Hindi ko sinabi na hindi na talaga ako mag-boyfriend. Okay. So may pag-asa pa ba ako kung gano'n? Depende sa usapan. Kasi magkasilingan lang tayo doon eh. Oo, Illegal. silingan nga. Pero wala na ako ni uli ng illegal. Bakit? Saan ka uwi? Kasi na-demand na ako ng illegal eh. Kaya hindi na ako babalik dyan. May bad record ako dyan. May bad record ako dyan. Kaya hindi na ako babalik dyan. Ano? May sarili akong bahay sa Cavite. Nagnakaw kayo? Nakabili ako ng sariling bahay lupa sa Cavite. Walang nakatira doon. Kundi yung aso kong kwitbol. Nagnakaw kayo ng itlog, kaya naban kayo dun sa probinsya, ma'am? Anong kaso? Ano, sir? Sabi mo may kaso ka dun? Hindi, nadimanda ako doon. Bakit? Nadimanda ako, nakapanakit ako ng tao doon na sinumpa ako ng taga-iligan na wag na ako bumalik doon sa lugar na yun, misking nanay ko. Nananakit ka? Kaya sinong... Nakapanakit ako kasi nga, alam mo na yung nag-rebuild eh. Oh, Wala akong ibang inisip. Kunti gumante, oh. kinain ako ng galit. Pati yung mukha ng kapatid, basag. Yun. Kapatid mo. Kaya sabi ng nanay ko, sinumpa ako ng nanay ko na umalis na ako ng iligan, wag na ako magpakita. Kaya yun, forever na ako hindi nagpakita hanggang ngayon. Ang dami mo Kaya pala. nag-decide ako bumili ng sariling bahay sa Cavite, doon, peaceful, kasi wala akong kakilala doon. Nakatira lang doon yung aso. Paano nabubuhay Ako. paano nabubuhay yung aso? Wala ka dun. Hindi, yung yung classmate ko dati nung fourth year, siya yung binilhan ko ng bahay. Oh, Kung sa baga, siya yung naging tulay na para magkabahay ako, ganun. Doon din kasi ang bahay niya eh, pero malayo-layo ng konti sa akin. Siya Hindi. rin nagpapakain. Yung mga anak nyo Siya saan ngayon? nag-aalaga, siya rin nagpapakain. Saan Hindi, yung mga ko, pinuha ko lahat, nandoon na sa kapatid ko sa Antipolo. Dami mo palang ayusin sa buhay mo. Dapat ayusin mo, masayuin mo yung nanay mo pa pala, no? Kasi sinumpa ka pala ng nanay mo. Ay, okay naman yung nanay ko ngayon. Nagkabati na rin naman kami ni mama kasi last year umuwi ako. Pinaoperahan ko yung paa niya. Pagkatapos ng after 1 week, bumalik ulit ako dito. Kasi naubos yung pera. Hindi kayo, akala ko hindi ka na umuwi doon sa inyo, sa probinsya. Hindi, last year, start nga nung umalis ako doon, hindi na ako bumalik. Last year lang ako bumalik nung pinaoperahan ko si mama. Bumalik ako doon, pinaoperahan ko si mama. Yun lang. Pero 1 week lang ako doon. After ng 1 week, bumalik ako dito. Sir, bugbog sarado nga yung kapatid eh. Kaya wag ka magloko-loko ha. Kaya yung ate ko yung wala talaga kami komunikasyon ng ate ko. From Anong, the start, wala na talaga. yung ate mo binugbog mo? Sa sobrang galit lang yun, sir. Hindi ko naman din sinasadya. Nadala lang ako ng galit. Bakit to? Anong pinag-awayan yung dalawa? Makati siya eh. Okay lang sana magpakamot siya sa iba eh. Huwag lang sa kadugo. So, nung nalaman mo ho yun, sinaktan mo, pinadugo mo yung bibig? Hindi lang yun, sir. Sinabunutan ko siya, inila ko siya. Oo. Inila-ila ko siya after niya nanganak. Uy, nabinat yun. After niya nanganak, after 3 days kami nag-away noon, nung nanganak siya, after 3 days kami nag-away noon.
Tapos nagalit nga si mama, hindi nga daw kuno ko mapigilan. Kaya sabi niya, buti pa lumayas ka dito sa Iligan, huwag ka na magpakita. Kaya sabi ko, sige, hindi ako magpapakita, huwag ka mag-alala ma. Ginawa ko lang yung sinabi ni mama, huwag na akong magpakita ng Iligan. Tagal na, almost 13 years. Oh. Yan ang pakita. Last year lang po ako nagpakita nung sinabi ng kapatid ko na critical na si mama, kailangan operahan. Saka ako nung bumalik ng Iligan. Kasi nga, pangsamantala, malay mo, matay na si mama, hindi ko pa makita, di ba? At least nagkapatawaran na kami. If ever na matay man siya, at alam niya na pinatawad ko na siya kasi pinaoperahan siya. Di ba? Kasi hindi naman ako tumatalikod sa obligasyon ko sa kanya bilang anak. Pero yung ate ko, yun nga ang request ni mama, sabi niya na critical na daw kuno siya. Ang sabi ni mama, magbati na kami magkapatid. Pero ang sinasabi ko, kahit siguro mamatay ako, hindi ko siya hindi kami magkakaayos nun forever na yun. My Kahit God. mamatay ako siguro. Hindi, My kasi ano God. mahirap yung sitwasyon ko ba na iisang tao lang yung taong minahal ko tapos ganun lang yung ending, 'di ba? Tapos nag-abroad ako, nagsakripisyo ako para sa pamilya. Kasi ang gusto ko mabuhay yung anak ko, makapag-eskwela, pero ano nangyari? Okay lang sana, maintindihan ko ng babae siya, okay. Okay lang yung ganun sana, pero yung kapatid, kalukuhan. Malaking kalukuhan talaga. Tapos then, Yung haba pala ng ano story nangyari? mo. Ano nangyari sa'yo? Bakit tahimik ka? At least Ano sinabi ko sa'yo kasi mahirap din naman eh. Ako maldita talaga ako. Wala naman. Sinabi ko na Mukha. sa'yo, maldita talaga ako. Hindi ako marunong magpatalo. Patay. Kaya ikaw, pag-isipan mo mabuti. Kasi mahirap pumasok sa isang relasyon na hindi mo matanggap yung pag-uugali ng babae. Ako, mabait ako, pero pagka tinungpak, kasi Oo, tupak yun. talaga. Talaga naman Oo. ganun. Kasi kung magkasala yung kabiyak mo, siyempre, magalit ka. Pero, ganun pa man, okay lang. Wala kaming kontak ng asawa ko, matagal na. Almost 13 years na. Pero siya, may kontak siya sa anak niya. Mm. Sabi nga ng anak ko, ma, tumatawag si Papa, ma. Sabi ko, tapos, hingian mo ng pera. Sabi niya, ma, ang sabi ni Papa, wala siyang trabaho. Sabi ko sa kanya, baligyan niya yung itlog niya. Yung 3 piraso niyang itlog, baligyan niya yung isa kamo. Sabi ko, puro siya walang pera, pero pang sabong, pang disco, pang babae, meron. Tabong. Oo, sinyalan kasi siya eh. Yung lalaki, sinyalan yung 3 yung itlog. Itlog, Buti sana kung 3 ang itlog nun. Kinapa mo, ma'am? Ha? Kinapa mo yung itlog? 3 talaga? Oo naman, sir. Oh, Siyempre, pag mag-asawa kayo, lahat ginagawa. so saan mo yung 3 nakapa nga yung... itlog yun, pero maliit siyang bunal. Jutay ang bunal nun, pero malaki. Yung itlog, 3. Malaki. 3, saan po nakapatong yung isang itlog? Ha? Saan mo nakapa yung isang itlog? Nasa gitna. Talaga? Bali 2 itlog, maliit kasi isa niyan eh. Hindi talaga pantayan para siyempre hindi mag Hindi ano nga ba? tama. Hindi, sir. Alam mo yung itlog ng butakal? Oh, Di ba yung butakal, yung itlog ng butakal, di ba malaki yun ng bitay? oh. Bitay. Parang ganun yung itlog niya. Parang ganun yung itlog niya ba? Tapos yung bunal niya, maliit. Pero wag ka. Pagka nakaano yun talagang as in na dikit. Naiya ako sa Malaking itlog, tapos yung bulo. Ano yun? Totoo naman sinasabi ko eh. Maliit lang siya pero malaki ang ulo. Ano na, sir? Ba't na nahimik ka? Ah,
Totoo lang yung sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Mga hindi ako makapasok sa mga, hindi ako makapokus ba? Kung palagi kang Bakit? nabubululan ako sa'yo. Bakit? Ano ba yun? Ha? Iba talaga mag-Tagalog ako kasi Bisayang pure eh. Ano Bulol-bulol. naman, hindi mag-Bisaya ka? Ano naman, mag-Bisaya ka? Eh, I'm sure naman sa mga viewer ni DJ, kasagaran dyan, mga Bisaya. Hindi naman pwede dito Bisaya, di ba? Punti lang. Magtagalog. Magtagalog ka. Ako nga, hindi nga ako masyado marunong magtagalog din eh. Nakatira ka sa Manila, marunong Bisaya. ka na. Ma'am, excuse me ma'am, ano talagang pakay mo dito sa kay Sir DJ? Bakit ka pumasok dito? Kasi Diba? wanted. Wanted. Ano ba yung naka-ano kay DJ? Diba? Wanted, sweetheart. Ano ba yan? Naghanap pa ng sweetheart, gano'n. Naghanap ako ng sweetheart na hindi scammer, yung hindi manyak ba? Oo. Hindi ko naman sinabing manyak ka kasi meron dito, nag-add friends sa Facebook, tapos inad ko, inaccept ko, pagkatapos, pwedeng video call tayo mamayang gabi. O sige, video call ta. Pag guman ng trabaho, video call, nagpakita na siya ng jutay niya. Tapos sabi niya, pakita ka rin para ganahan ko, ay lintik ka. Ganahan. Tignan mo ka-accept ko lang sa kanya, nagpakita na siya ng jutay niya. Diyos ko, meron pang jutay murang hukanay ba? Alam mo yung hukanay? Yung ganun ba? Yung tumoy, ganun. Diyos ko. Kaya ako nadadala ako makipag-usap. Ayoko ng ganyan, yung first time lang nagka-chat, first time lang nagkatawagan, tapos magpapakita nila ng tapos manghihingi na ng, ma'am, send ka ng ng nighty dress mo. Ay, para ano? Diyos ko. Sabi ko, ikaw para ka may saltik ka sa ulo mo. Oo, parang siyang may saltik sa ulo ba? Ewan ko. Ako sa Pisle. Ha? Ako naman mag-a-add sa'yo. Or i-add mo ko. E di, i-add mo ngayon dyan, yung number ko nandyan. Hindi naman makita eh. Hindi mo makita. Haler, pumunta ka lang sa group chat, makikita mo yung ko dyan, makikita mo yung pangalan dyan, tsaka yung number. Magpapasko na pala, sir. Ano bang plano mo sa Pasko? Wala. Kasi boring eh, walang kasama. Kaibigan lang. Mga kaibigan. Puro kaibigan. Di Ba't pa nawala talaga ako? Ba't nawala ako, DJ? Ayun. Ayun. Naman nawala. Sa langaw. Kaibigan, sana makahanap ako ng mga shoot ako kasama sa pangbuhay, gano'n. Wala pa. Wala man? Matagal? Ay, ganun talaga. Sabi nga nila, di ba? Huwag mong hanapin kusang darating. Yun, tama ka. Sa matagal ka lang, di ba matagal kang abroad? Ano po? Di ba matagal ka nag-abroad? Oo, tagal na. Anong mga... Ano napundar mo? 2015. Ano mga naipundar mo? Tapos, Ano naipundar mo? Wala. Kasi yung tita ko, pinapadala ko. Tapos yun pala, in-scam ako eh. May kasama pala sa dito, di ba? Maling-mali yun. Mali talaga. Hindi nga mali. Kasi Ako ako, start nung nag-Saudi ako. salig ako Yung sa kanya sweldo ba? ko. Ha? Nagtiwala ako sa kanya. Lahat naman tayo may tiwala. Pero bilang abroad kasi dapat, wag mong, wag mong wawalaan ng pera yung sarili mo. Yung ganun. Kasi tingnan mo sa Saudi, di ba? Wala nga akong day off dun. 1.5 SR ang sahod ko.
1/4 pinapadala ko sa kanila, 100 tinatago ko talaga. Kasi pang emergency yun, hindi mo malalaman eh. Naisip mo ba yun dati nung hindi ka pa nag-abroad, nagtrabaho ka sa Maynila, o sabi na natin nagtrabaho ka sa Maynila, yung padala mong perang 2.5 or 3.5, pinakamalaki na 3.5 talaga kasi maliit ang sahod natin sa Maynila. Yung pera na pinapadala mo sa kanila, naisip mo ba yan, saktong-sakto sa kanila, di ba? Pero nung nag-abroad ka na, padala ka ng 20, 21,000, 19,000, hindi nagkakasya. Yun palang napaka-common sense na. Paano? Ano nangyayari? Samantalang nasa Pilipinas ka, magpadala ka ng 2.5, eksakto na yung pera para sa kanila, hindi na kulang yun, di ba? Good for 1 month na yun. Pero nung nag-abroad ka, kulang. Maraming request, ay kulang yung padala mo kasi ganon. Di ba? Ako sila dito, ganon na ganon. Anak, kulang yung padala mo. Nung, Anak, nung araw ho kasi, Isa lang ang sagot ko. nung araw ho kasi yung mga kasambahay dito sa Manila, 3,000 na yung sahod. Ay, mura lang ho bilihin that time, ma'am. Sahod nga ng mga kasambahay ngayon, 8, 10,000, 12,000 eh. Kulang pa eh, dahil mahal yung bilihin. Nung araw talaga. Kaya po ang bilihin. Ang ano kasi, ang problema kasi sa Pilipinas ngayon, mahal na nga ang bilihin. Malakas pa utang. Utang. Diba? Malakas pa umutang, kaya ganun ang nangyayari. Mahal na nga bilihin, may utang ka pa, edi syempre, yung padala sa'yo, napupunta sa utang. Ikaw, sir, baka marami kang utang, kasi nakadungo ka na, oh. Mag-abroad ako galing dito, 2014, ito. Mm. 14. Kasi, yan yung pinapadala ko. Sabi, no? Kasi sabi niya, magtayo daw ng tawag ng computer, gano'n. Tapos, nagtiwala rin ako. Hulog, gano'n. Wala. Hindi na. Alam mo, kung sa'yo, sir, advice ko lang sa'yo, kung ganyan ang sitwasyon mo, mag-abroad ka ulit. Pakyawan yung trabaho Ako, ni sir? sir eh. Malaki sahod. Oo. Kita niyan eh, no? Ako, 8 years na ako dito. Sir, no? 8 Magkano years naman na sir ako. yung pakyawan sir sa isang araw? Pag kunyari, Minsan, sa isang buwan, siguro, mga 10 araw lang mga ipakya pa gano'n. Pero mas malaki din. mas malaki yung kita kaysa sa abroad talaga, no? Hindi naman. Mm-mm. Yan. Yung ba? Parang pabugso-bugso gano'n. Hindi gaya ng abroad si Mintin ang doon sahod. Diba? Maintain lang yung sahod. Pag maka-jackpot ka, gano'n. Jackpot? Ano yung jackpot? Yung bingo? Ganun? Kasi ako magtrabaho, ma'am. Yung sa bahay ba? Ganun. O, kukunin ako doon trabaho. Wala akong tawag doon pisto ba? Private lang ako. Racket nga. Malaki rin kayang kinikita dyan sa sa furniture. Alam mo ba na marunong ka gumawa ng sala set? Lalo na yung L-type? Yung bangka? Yung L-type, yung bangka, yung diamond. Marunong ako niyan. Kasi nga, matagal kami nagsama ng asawa ko before ako nabuntis. Tapos gumagawa ako, nag-i-spring ako. Tapos sa pag-i-spring ko, binabayaran din ako. Sa paggugoma ko, binabayaran din ako. Kaya alam ko talaga, marunong din ako manahi. Binabayaran ako ng amo ng asawa ko. Pag sinasabi ko, sir, walang gugumahan. Sabi niya, yan, dyan ako believe sa'yo, Sheila eh. O ito, gumahan mo to kasi ito, Pacquiao to. VIP to, ganito, o. Gugumahan ko siya, tapos i-springan ko siya. Di ba yung mayroong dalawang kind ng sopa na sinasabi, yung bunot at saka yung pure na Curatics. Di ba? Okay. Pero kasagaran sa mga ginagawa ko, pag sinasabi, o Sheila, tulungan mo na yung asawa mo para mabilis matapos yung dahil ang dami niyang pakya, ganito. Ano magagawin, sir? Bunot?
Sige, ito bunot sa'yo. Kasi may mo order na sa lasit, bunot lang eh. 'Di ba? Meron din naman mga retaso. Kasi pag bunot lang, medyo mura. Pero pagka pure na ano talaga, Uratex foam, mahal. Marunong ka. Pero Yung pagka sa, retaso, ha? marunong ka pala. Pagka retaso naman, mura lang din. Pero mas mura talaga ang bunot. Ah. Oo, marunong ako. Kung may ano nga lang ako, may furniture lang. Kung mayroon nga lang akong pwesto na pwede kong gawing furniture eh. Mag-business na lang ako. Napapagod na rin ako sa abroad. Yun nga. Kaya ako, sinabi ko sa sarili ko, nag-start nung naghiwalay kami, ang sabi ko sa sarili ko, mag-a-abroad ako para sa sarili ko, para sa anak ko. Hindi ako uuwi ng Pilipinas na wala akong bahay at lupa. Nagkaroon ako ng bahay at lupa. Ngayon, ang target ko ngayon, magkaroon ako kondo ng 100,000. Magtitindahan ako kahit na maliit na business lang. Pag nakuha ko yung 100,000 na pinag-iipunan ko ngayon, uwi ako ng Pilipinas, hindi na ako babalik. Magpo-for good na ako. Ikaw na iPhone, matagal ka naman dyan. Ang ipon ko nga, napunta sa bahay lupa eh. Tapos pangalawa, pinaoperahan ko pang nanay ko. Kano Wala bilhin mo doon? Uy, ang ano lang yun, pag-ibig yun. Hinuhulugan ko good for 30 years. Kasi sa Maynila, Nung mahal nakuha, ang... Yan. nung nakuha ko siya, sabi niya, mag-down ako ng 25,000 good for 1 year bago ma-turn over yung bahay. Pero kinuha ko yun sa loob lang ng 3 months. Binayaran ko sa loob ng 3 months, kaya agad ko nakuha yung bahay. Maganda ngayon yung bahay ko, malaki. Buti ka pa, may Yun nga bahay. lang, hindi pa talaga siya totaling Wala. finishing. Kubo-kubo lang. Yung alin bahay mo? Yung kubo-kubo lang bahay ko, hindi naman malaki. Yung ano lang. Mas masarap tumira sa kubo-kubo kasi presko. Yung nga. Tama ka. Ang bahay ko dito sa Maynila, simentado rin naman siya, pero mainit nga. Kasi mababa yung bubong niya. Yun ang pinapatrabaho ko sa susunod na taon, patataasan ko pa yung bubong. Umuwi kasi Siguro. last month lang umuwi yung anak ko doon, tumira. Sabi niya, ma, sobrang init dito, ma. Sabi ko, mababa kasi yung bubong na patataasan ko pa yan. Pag napataasan yan, hindi na masyado mainit yun. Tapos may aircon din ako, hindi pa nakabit yung aircon. Kasi nga, kailangan pang butasan yung pader. Ang bala ko sana sa bahay na yun, paupahan ba? Para pang samantala. Kaso ang iniisip ko, kung pauupahan ko, hindi ko kilalang upa. Saan ko ilalagay yung gamit ko, di ba? Marami akong gamit. Ang iniisip ko, saan ko siya ilalagay? If ever na paupahan ko siya. Ganun lang. Ako kasi, start nung naghiwalay kami, marami na akong iniisip na plano, yung ganun. Kasi, iniisip ko, mag-isa na lang ako sa buhay, mag-isa ko tinataguyod yung anak ko. Dapat, bago pa ako tumigil ng trabaho, kailangan nakaporma na lahat. Hindi ka naman nag-iisa, may anak ka naman. Oo, may anak nga ako, nandyan yung anak ko, pero darating ang panahon na maghahanap na rin sila ng kanya-kanyang pamilya. Pag may pamilya na sila, hindi na pwede na sumiksik ka pa sa kanila kasi nga pamilyado na nga, di ba? Kaya ako, hanggat kaya ko pa magtrabaho, yun talaga yung ano ko. Maraming yung Ikaw? nagsabi, yukapang ako. Hindi sa pagyayabang yung ganun. Ako tiniis ko talaga mag-abroad kasi nga ang goal ko, gusto ko magkaroon ng sariling bahay at lupa. Gusto ko makatapos yung anak ko sa pag-aaral. Gusto ko magkaroon akong sariling negosyo. Kahit na maliit na negosyo lang. Pag may maliit na akong negosyo, titigil na ako ng pag-abroad. Kasi mahirap kung titigil ka tapos wala kang negosyo. Tama Back yung to zero. gaya sa'yo. Ha? Yung plano mo, pareho tayong plano mo. Kasi marunong ako nang gawa ng mga furniture. Oo. Pero maganda kasi ang plano kung may gawa. Mahirap ang plano kung walang gawa. Kaya Yun naman ikaw, talaga. yung plano mo, gawan mo na. Nagpaplano pa nga eh. Kaya nga, mintas na kaya mo pa mintas kaya mo pa, yung plano mo, samahan mo ng gawa.
parang akin, no, ito yung sekreto ko hindi sa pagyayabang. Halimbawa, ang sahod ko is 150 KD. Ang sahod mo, 150 KD. Yung 20 KD, talagang nakatabihan, hindi ko ginagalaw. So tuwing sasahod ka, kahit magkano ang kaya mo, magtabi ka ng pera, wag mong wawalan ng pera ang sarili mo. Ganun. Ako, bahay lang naman ng trabaho ko, pero ganun talaga. Pag halimbawa sa sweldo ko, yung 20 dinar talaga, itatabi ko, hindi ko siya gagalawin. Para pang emergency ba, whatever. Kasi hindi mo naman masasabi talaga yung emergency talaga eh. Malay mo, magkaroon ka ng simba ko lang hindi ka naman nagdasal na may mangyaring masama, may emergency ka, at least may paghuhugutan ka ng pera. Natin. Ha? Yung mga salita mo, sobrang emotional ba? Hindi siguro yung nanonood sa ating viewers ba? Parang, kung lahat naman ng Alam ko. kanin, sinusubaybay Advice mo. lang yan. Kasi sa tindi ng pinagdaanan ko, ganun ang tumatakbo sa isip ko. Lahat yun ganun. Palakarin mo lang, Kasi mahirap wag mo na patakbuhin sa isip mo, mahirap pag tumakbo eh. Palakarin mo lang. Dandahan lang ba? Oo, sir. Ganun talaga. Sige, Maraming tumatakbo sa isip ko kasi mahirap po pag Ayun ko na kasi bumalik sa pagka-zero ba? Yung para sa una na walang-wala talaga ako, nababaliw ako kung saan ako maghanap ng pera, saan ako maghanap ng pagkain ng anak ko. Alam mo yung kahit isang tupa lang kami noon sa dati, yung anak ko, makanin pa ako. Iyak na ako ng iyak nung dati kasi wala nga akong asawa. Hindi ko rin alam kung paano sila bubuhayin. Hindi ko rin alam. Tapos yung bunso, kanin. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Laking probinsya, tapos wala rin naman akong trabaho. Kaya ako, nag-decide ako noon, namasukan ako katulong, tapos yung kinikita ko doon, hindi ko pinapadala. Yun ang kinuha ko ng passport. Sige, ganito po, ana. Connected naman ako kayo, tuloy-tuloy lang ang usapan. Andiyan naman si Sir willing makinig sa iyo, no? Tuloy-tuloy lang ang usapan ninyo. Maraming salamat. Wanted, sweetheart. Okay. Good luck. Sweetheart. Okay. Akala ko good morning na. Good morning. Ayun po, sa mga gustong makahanap ng makakausap, pero dapat walang sabit, no? Programa dinisin nyo sa inyo ang Wanted Sweetheart. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. OFW Emotion TV Radio proudly presents Digigel live at Hong Kong, February 15, 2026 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at Vance Hangout Bar and Resto, Wan Chai, Hong Kong. The sounds of the past, retro, flashback, makisaya, makiparty at sabay-sabay tayong magdayang-dayang. Sa mga gustong magpa-reserve ng ticket, hanapin naman sa inyong mga Facebook, Kasi Ken, Happy Jobs Isabela, Martina Bariuan, and Donna Tabisaura. Digigel live at Hong Kong ay gustong magpapasalamat Nanay Tere of Hong Kong, Teresa Porras of UAE, Susan Cruz of Canada, James Romay of Hong Kong, Ivana AC of Canada, Miss Leo of Macau, Pinoy Travel Lexang Plaza, Hong Kong, Praisy Ligaspi of Philippines, Maria Zoraida Enclona of Japan, Amik Solangon of Kuwait, Tere Concepcion of Kuwait, Geraldine Himaya of Japan, Rodelyn Pracambo of Singapore, Lynn Domingo of Hong Kong. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa walang sawang suporta. OFW Emotion TV Radio proudly presents Digigel live at Hong Kong. Check this out.